Eto ang paghihiganti ng mga Pilipino. Dito sila gaganti. Dito binubuhos ng Pilipino yung sama ng loob nila sa inyo. Yung galit nila. Diyan nila binabato. Diyan nila sinasabog. Hindi po grave threat yan ha. Huwag po kayong tanga. Hindi po grave threat yan. Kasi po, yung mga congressman natin nagtanga-tangahan eh. Alam naman nilang hindi nananakot. Hindi po grave threat yung sinasabi ni BP Sara. Pero pinalaki nila ng pinalaki para lang maisama. Tingnan nyo po, dito po gumaganti ang mga Pilipino. Ang trust rating ni Bongbong Marcos bumaba. From March, 35%. Ngayong June, 34%. Hindi po kung may sabi niyan SWS. Saan ka nakakita ng presidente mataas nang pumasok ang rating? Nung umalis, mataas pa rin. Makalipas ang 4 na taon, mataas pa rin. PRRD lang. Karamihan ng presidente, pagka panalo, mataas ang trust rating, lalabas, bagsak. Pero iba tong bagsak mo, Bongbong Marcos. Bagsak na bagsak. Tingnan mo si Sara. 57%. Ang layo. SWS yan. Sa katunayan, ito nga mataas ka pa eh. Kasi 34. Yung iba nga negative. Pero pag titingnan po natin, sino ba yung sinisiraan ng sinisiraan? Si BP Sara. Huwag niyong sabihin, Coach Oli, nung June yan eh. July ngayon. Ginawa yung survey nung June. Ngayon lang lumabas yung resulta. Miski na po. 4 na taon nang sinisiraan si BP Sara. Hindi po lingid sa inyong lahat yan. 4 na taon nang sinisiraan si BP Sara. Hanggang ngayon, sinong lumalabas na sira? Si Bongbong Marcos. Ito lang, simple lang yan eh. Ito lang ang tanong. Kung hindi ka galit sa baha, bakit? Kasi nakakapagtaka eh. Kaya ikaw Pinklawan. Kaya ikaw DDS. Kaya ikaw loyalista. Kung hindi ka nagagalit sa baha ngayon, pambihira, saang planeta ka nakatira? Saang bansa ka nakatira? Malamang yan, hindi ka Pilipino. Malamang yan, wala kang pagmamahal sa Pilipino. Dahil dapat galit na galit ka na sa baha na nangyayari sa Pilipinas. Alam nyo, ikwento ko lang ha. Kanina, nag-post ako sa Facebook. Sabi ko, ano bang katangian ng mga vloggers na naglusulputan ngayon, naglalabasan? Ano ba ang katangian ng mga vloggers na sinusundan at pinapanood ninyo? Kasi parang ang vloggers ngayon, kailangan malakas ka lang mambaboy, malakas ka lang magmura, at sip-sip ka lang kung sinong mataas na politiko. Wala akong pinakalanan. Mapa BDS vlogger, mapa loyalista vlogger, mapa Pinklawan vlogger, pangkalahatan po. Ang dami na pong nagsusulputan ganyan, mapa DDS vlogger. Kailangan magaling ka lang mambaboy, malakas ka lang magmura, parang walang Diyos na nakakakinig. Sip-sip ka lang kung kaninong politiko. Ganyan na nangyayari ngayon. Pero sabi ko, eto, huwag po natin kakalimutan kahit sinong vlogger ang sinusuportahan at pinapanood ninyo, huwag tayong lilis dun sa tunay na problema ng Pilipinas. May mga magnanakaw at ang ginamit flood control scandal. Sobrang nakawan. Aba, may mga comment sa akin. DDS shit ka. Sa akin, teka muna. Yung video na yun, pangkalahatan, pwedeng tatama sa DDS. Pwede kung ang vlog mo puro mura lang. Kung ang vlog mo puro pambababoy lang. Wala talagang nakukuhang information sa'yo. Dapat bumalik tayo doon sa problemang baha. Ang daming nagagalit. Ikaw ang walang alam. Teka muna, wala naman ako sinabi sino may kasalanan doon sa baha. Kaya nga ang tanong diyan, kung hindi ka galit sa baha, bakit? Kung hindi ka galit sa flood control scandal, bakit? Nakakapagtaka, di ba? Kasi all the more lumayo si Bongbong Marcos sa issue ng flood control, the more niyang ilihis, whether intentional or by accident, babagsak at babagsak lalo ang trust rating niya. Negative na nga sa iba eh. Lalo pang babagsak, lalo pang bababa. Kasi paano ka magtitiwala? Ang problema ng taong bayan ngayon, gutom. Mataas ang bilihin. Mataas ang presyo ng bilihin. Ang solusyon nyo, impeachment. Ang solusyon nyo, imbestigahan yung SEA Games. Pambihira. Ano mangyayari? Then you will expect tataas ang trust rating. Mag-isip kayo. Mag-isip kayo mga Pilipino. Kaya nga ako sabi ko, I'm very confident na hindi ma-impeach si BP Sara. But regardless, kahit hindi ma-impeach si BP Sara, sinong papalit kay BP Sara iboboto ng taong bayan? Alam nyo kung bakit? Dahil Bongbong Marcos failed us many times. Hindi sinusolusyonan yung problema. Inililigaw yung problema. Exactly because maybe I think he is the problem. Kaya kahit ma-impeach si BP Sara, tutuloy po na lulubog si Bongbong Marcos. Ang style lang ng dito na gustong gawin ng Pinklawan, ito.
Ma-impeach si BP Sara, ilulutang nila ngayon si Lenny o whoever they want, tapos mamamayagpag na naman ng Pinklawan. Babalik na naman ang prangkisa. Nung nawala ng prangkisa, mamamayagpag na naman ng mga komunista, NPA, etc. etc. Yun ang gusto nila eh. Yung drugs, tataas na naman. Diba? Pero yun ang tingin nila. Kasi alam na ng taong bayan na nakikuntsaba ang Pinklawan kay Bongbong. Pinklawan is Bongbong, Bongbong Marcos is Pinklawan. Same banana. Kaya po, ipagpatuloy lang po natin ang laban ha. Ito ay matatapos at hindi rin po ito tatagal. Talaga namang bago. Ako ay naniniwala ito ha. Hindi naman natutulog ang Diyos. Kailangan lang natin matuto mga Pilipino na matutong bumoto. Kasi alam naman natin na ang laking galit ng Pilipino sa tatay nito si Marcos. Pero anong ginawa natin? Ninyo pala. Hindi ko po binoto yan, hindi ko po sinuportahan. Ibinalik. Pero sa tingin ko ngayon, palagay ko natutuna ang mga Pilipino.